If you are ready for the word, pakitype dyan sa ating comment section, I am ready. So are we ready to receive? Are we ready to listen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mo akong guluhin ngayon, mamaya na. Do not disturb me. Tama ka sis, do not disturb me. Mamaya na. Kung merong mang marites, mamaya na. Grabe na marites talaga. Kung may good news man, mamaya na. Kasi maganda ang salita ngayon sa atin ni Lord. Sabi dito sa Psalms 18 verse 30, New Living Translation. Basahin natin lahat. God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. Ang Diyos po magpala sa kanyang salita. Maganda ito mga kapatid. Psalms 18 verse 30. If in life we face so many disappointments, no? Marami tayong mga challenges. Maraming tao dumadating sa ating buhay. Marami ring tao umaalis sa ating buhay. We were hurt. Nasaktan ka. We also hurt people. Nakasakit din tayo ng mga tao. We made bad decisions. We experience consequences of it, no? Yung naranasan mo kung ano yung balik ng mga action natin. We had our ups and we have our downs. We have our stories of victory and we have our stories of defeat, no? Na siyang ginagawang katatawanan ng mga marites. And one reality remains. We are an imperfect people. Meron bang mga perpektong tao dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Wala talaga, praise God. Kasi akala ko may natutulog eh. Mamaya biglang may tumaas, ano? So, meaning to say, we are imperfect people, but if we are imperfect, no? Kasi hindi naman tayo perfect. Anong nangyari? Wala sanang lalait sa atin. No? Kung perfect pa tayo, wala sanang lalait sa ilong nating pango or doon sa mga patatim natin na mga paa. Tama ba? Kasi Miss Universe ka eh. Di ba? Kasi kung perfect ka, walang magsasabi, ano ba yung ilong na yan? Mukhang pala. Amen? But the reason why even though it was imperfect, the reason why we are still standing, the reason why we are still hoping na baka magkapera ako, Lord, uso ng rhinoplasty. Pwede ko nang patatangusin ito. Pwede na akong pupunta kay Doc Yapi, ipapaayos itong mga patatim na pa ako. Amen. The reason why we are still worshiping, the reason why we are still continuing in life, in spite na marami tayong imperfection, in spite na marami tayong maling decision, is because even if we are an imperfect people, we have a perfect God. Are we still there? Type mo dyan sa comment, I am here. Praise God. So the title of the message this morning, basahin ulit natin. Woo! Praise God. Imperfect people, perfect God. Our imperfect decisions, our imperfect selves, our imperfect situations were in the hands of God who is loving, kind, good, and perfect. That's why, doon sa Psalm na binasa natin kanina, balikan nyo na lang dyan to open up your Bible app kung wala kang mga Bible. Sabi doon, David wrote this Psalm because he was betrayed. Sino na bang nabitray dito ng ating mga kaibigan? Napapikit yung ating isang kapatid, mukhang may karanasan siya. Akala mo close kayo, but it was betrayed. You were betrayed. Like David, you were betrayed. May mga hinanakit si David during this time. Because during this time, he was already anointed as king over Israel. Pero ano ang nangyari? Merong mga delays sa kanyang pag-upo bilang hari. No? He was running. He was hiding. He was waiting.
Naghihintay siya. Yet, he have this declaration sa kanyang puso. Ang sabi ni David, God's ways is perfect. Nandiyan pa ba tayo? Because you know, when we are in an imperfect situation like David, with our imperfect self, we think that God is absent. Sa mga nakaaraang linggo, akala natin pinabayaan tayo ng ating Panginoong Diyos. May gera na nga sa Middle East between the US and Iran. May gulo na nga sa Senado. May gulo pa, may drama pa sa bisya. Hello! Pero anong sinasabi sa atin ng Panginoon? God's ways is perfect. He is sovereign. Alam niya ang lahat. Bilang tao, we are unstable. Kunting parinig lang doon, kunting maling balita lang. Kumikembot na kagad yung ating buntot at hindi tayo makapigil. Gaganti ako! Nanggagalaw ito sa galit. The instability that we are experiencing, but our instability will not affect the integrity of our Lord. Kasi sabi nga ni David, he declared, God's way is perfect. The instability of our emotions, of our decisions, of our situations will not affect the integrity of God. Ano ba ang integrity ng Panginoon? Number one, that He is still faithful, that He is gracious, He is merciful, and He is true to His word. And he moved on and said, all the Lord's promises prove true. Despite of having an imperfect situation, nagtatago si David, hinahabol siya, may delay sa kanyang mga promise ni Lord, pero anong sabi niya? All the Lord's promises prove true. Because the truth is, the fulfillment of God's promise is not based on our performance. Nakala natin, dahil makasalanan tayo, hindi na ibibigay ni Lord yung mga promotion, yung mga blessing, kung ano may pinapanalangin natin, but it is guaranteed by His character. That's why we can look back sa ating mga buhay. Gaya na lamang sa atin, I can look back at masasabi kong, God is good all the time. And be grateful because in spite of how imperfect I am, or how imperfect you are, or how imperfect our situation is, we still felt and experienced God's grace. Naranasan nyo na ba yan, mga kapatid? Mukhang ako lang. Praise God, Lord! How about you? Mukhang wala naka-experience ng God's goodness dito. Yan na nga ang sinasabi ko. Huwag tayong matulog kasi pag nagsabi si Lord na may blessing dito, hindi mo makuha. Amen. Kasi malamang nandito ka pero dreamer ka like Joseph. Nasa ibang planeta ang iyong utak. Amen. Sabi nga dito, His promise was still delivered. Because after all, it's not based kung sino ka. Matagal ka naman sa iglesia, bago pa lang 4 na buwan o 10 taon, it is not based on our performance kung sino ka, but it is based on the character of God, that He is true and faithful, trustworthy, He is reliable. Sa mga nangyayari sa ating mga buhay, we can look back with a grateful heart at sabihin natin, salamat Lord, nandito pa rin ako. Kahit ang dami kong basher, salamat sa mga basher. Kasi ibig sabihin, pag may basher ka, importante ka sa buhay nila. Sikat ka. Grabe, hindi kumpleto ang buhay ng mga basher pag hindi nila sinuscroll at tinitingnan, kamusta ka na? Nahihiya lang kumalabit sa PM mo at sa messenger mo at sabihin, are you okay? Amen.
knowing that He is faithful to us before, that He will still be faithful for us today. So what is our take this morning? Ano ba ang merong tayong makakuha dito ngayong umaga? If we are an imperfect people with perfect God, una, dapat alam natin that number one, anong sinasabi diyan? God is have this perfect wisdom, no? Sabi nga sa Isaiah 9 chapter 6, it says here, wonderful. Ayan, huwag kayong mahiya. Walang bayad ang pagbigkas ng we have a wonderful counselor, meaning to give guidance. Kung nawawala ka, alalahanin mo, you have a wonderful counselor, perfect in wisdom, na hindi nagkakamali kung ano man yung gusto niya sa buhay mo. But sometimes, dahil tao nga, we think we know something better. Akala natin mas magaling yung ating decisions. Mas magaling pa tayo sa Panginoon who is perfect in wisdom. No? Ang sabi dito rin sa Colossians chapter 2 verse 3, in Him lie hidden all the treasures of of wisdom and knowledge. Grabe, no? Lahat ng kaalaman nasa Panginoon na at ang knowledge nasa Kanya na. Romans 11:13, how great are God's riches. Balik ulit, no? Grabe. In wisdom and knowledge, how impossible it is for us to understand His decisions and ways. Kasi minsan sinasabi mo, mukhang hindi ito ang tinatahak kong daan, pero doon ka dinadala ng Panginoon. Hindi mo alam bakit ka napadpad sa iglesyang ito. Di ba? Masarap na sana ang tulog mo ngayong umaga. Pero may kulumalabit sa'yo, magsimba tayo. Amen! Kasi masarap matulog, pero may nagkumalabit sa'yo, magsimba tayo. At ikaw rin, walang tubili. Sige, sama ako. Di ba? Hindi ito aksidente, kapatid. Na nandito tayo, it is not an accident. May plano ang Diyos. Bakit tayo nandito sa iglesyang ito? Because God's wisdom is unerring in nature. Medyo malalim na English. Subtitle dyan, Ate Janice, anong meaning no ng unerring? Meaning, it is incapable of making mistakes. Hindi nagkakamali ang ating Panginoon. Always correct. Amen. And if our God is perfect in wisdom, the outcome will be, ano sabi? Trust. Manalig ka. The outcome will be rest. If you know that God is perfect in wisdom, you will rest in Him. The outcome is confidence. Malakas yung iyong kumpiyansa sa sarili. That's why even if we are an imperfect people, taas noo pa rin tayo. Amen? Kasi alam natin that the God who is in our side is perfect. Palakpakan natin si Lord. Amen, amen. Hallelujah. Praise God. That's why we are able to trust His timing. Maaring merong delays, kagaya nga sinabi ko kanina kay David, trust the timing of the Lord, trust His direction, trust His instruction. Ito yung mga pinaka-importante, no? Yung kanyang instruction, kasi tao nga, ayaw kong kumanan. Gusto ko talagang kumaliwa. Amen. And trust His heart for you and me. Bakit kailangan natin yan? Are we receiving this church? Nandyan pa ba tayo? Amen. Because if we look at the Bible stories, kung nagbabasa man tayo ng ating Biblia, wherein we can depict God's wisdom, when He uses imperfect people, ang daming ginamit ng ating Panginoon na mga tao na hindi perfect, ngunit ginamit pa rin ng ating Panginoon. Gusto nyo ba silang makilala? Yan! Dapat excited! Amen! Sige, pakita ko sa inyo, sino ba ang ginamit ng mga imperfect
na tao na ating Panginoon Diyos. Kasi baka sabihin mo, hindi ako karapat dapat, Lord. Ang dami kong kasalanan. Pero ito, number one example, Noah. He got drunk. May mga kasama ba tayo rito? Mahilig uminom. Nandiyan ka pa ba? Noon yun. Hindi na ngayon. So nasa Bible pala itong mga ginagamit ng ating Panginoon. Mahilig uminom ng tubig. Kaya inaasahan namin na tatayo rin kayo dito sa harap. Kasi sabi ko nga, God uses imperfect people. Isa rin doon si Moses, who is always doubting to himself na hindi ko ito kaya. Hindi ko kayang, ang daming rason. No? Sabi niya nga, nauutal ako, Lord. Hindi ko kayang mangusap sa iyong pangalan. Pero ito nangyari, nakadala ng dalawang kapatid, si ate, sa iglesia. Una, nag-doubt siya, kaya ko kayang mag-share ng gospel. Nandiyan ka pa ba? So balikan natin si David. David fell into sin. Itong pinakasikat na karakter sa Bible, God, the man after God's own heart. Pero nagkasala dahil sa babae. Natukso! Aganda babae, doon sa baba, aligo. Ganda talaga. Sabi ni David, nagkasala. So mga tumatayo dito, huwag kayong mag-aalala. Normal. Magkasala tayo, kagaya ni David. Because we are imperfect people. Sino pa? Si Miriam. Si Miriam spoke wrongly. Si Miriam na isang marites. Yun naman talagang totoo. She spoke wrongly, marites. So ibig sabihin, meron talagang marites sa isang grupo. Hindi lang ito ngayon. Sa panahon pa ito nung lumang... Ay nako, so meron na palang marites. At hindi lang yon, ito rin si Peter. Ang lakas mawala ang kanyang temper. Konting kibot lang. Sino ang nagbasa sa akin sa Facebook? Ilalive kita mamaya. Bantay ka lang. Pag nagkita tayo sa panda, sasabunutin ko yung panot mong ulo. Ano pang isa sa bunot ko, panot na no? Di ba? So hindi pala bago mga kapatid na meron ng mainitin na mga ulo. At ito pa si Jacob. Isang scammer. Yan na. Hindi ko sinabi to. He deceives others. So anong tinatawag to? Pag if you deceive others, anong tawag sa'yo? Scammer ka. So hindi pala ito ngayon may kasama kang scammer. Noon pa, meron na talagang mga scammer sa iglesia. Kaya sa mga nagmamalinis dyan, huwag tayong magmalinis na banal tayo, wala tayong kasalanan dito sa iglesia. Lahat tayo makasalanan. He is a deceiver. Kasi ang kapatid niya na si Esau, nagpanggap siya na siya yung unang anak para sa kanya mapunta yung blessing ni Lord. Woo! Hallelujah. Sino pa? Si Martha. She worried about everything. Yung walang kumpiyansa sa sarili. Kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Di ba may awit na, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Kaya mo yan! Manalig ka sa iyong kakayanan kasi minsan minamaliit mo yung sarili. Di ba? Sinasabi mo, hindi ko kayang kukulutin yung buhok niya. Kinky talaga. Wala na akong magagawa. Don't doubt yourself. Eto pa, si Elijah. He wanted to give up kasi sabi niya, wala na akong magagawa. Lord, grabe talaga yung mga kasalanan ng mga tao. Hindi ko sila kayang pangunahan. Parang sa mga pastor ito, no? Na gusto nating give up. No? Pero sabi dito, Elijah wanted to give up, pero ang sinasabi, hindi siya tumigil. Kaya praise God sa mga pastor natin, kahit na binabas man dyan online, they don't give up. Amen? Kasi kung titingnan natin ang mga tao, may mapipintas at may mapipintas sila sa ating buhay. Why? Because we are an imperfect people. But God still is with them in spite of their imperfections.
Nandiyan pa ba tayo? Amen. So, hindi tayo natatapos dyan sa mga taong yan. Dadagdagan natin. Sinong nakaalala dito kay Joseph? Ayan na lang, si Joseph. Hindi yung ating kapitbahay na anak ni Aling Simang, yung nakaduster na blue na nakikinig dyan sa online. Hindi po yon si Joseph. Ibang Joseph ito. Ito yung Joseph sa Bible na si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer, he was envied kasi paborito siyang anak ng kanyang tatay, at dahil paborito siyang anak, kasi nagkaroon siya ng isang panaginip na darating ang panahon na kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay ay yuyuko sa kanya. Kaya ano nangyari? Hinulog siya sa balon, gusto sana siyang patayin, pero hindi na lang. Kasi binenta na lang siya para daw magkapera yung kanyang mga kapatid. Amen. Ngunit, hindi natatapos ang kanyang agony, naibenta na nga siya bilang slave. Nandoon na siya sa bahay ng isang Egyptian na may katungkulan na sundalo. Anong nangyari doon? May gusto yung kanyang amo, yung asawa ng kanyang amo, yung babae. Gustong pagnasahan itong si Joseph. Kaya dahil sa ayaw niya na may mangyari, nakulong ulit si Joseph. Nandyan pa ba tayo? Are we following? Amen. Totoo may nakulong na Joseph. Hallelujah. But in Genesis chapter 20, anong sabi rito? Basahin ko sa inyo, As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Kaya sa mga nag-iisip ng masama sa atin, maaring masabi natin na ito, kagaya ni Joseph, na you meant evil against me, but God meant it for good. Hallelujah. Kaya maganda mga kapatid, ang buhay din ni Joseph, matalinghaga ditong buhay ni Joseph, na pinlanuhan ka na ng masama ng iyong kaaway, pero ano yung sinasabi niya? But God meant it for good. Mukhang mahirap, intindihin, na yung mali na nga, saan ang mabuti doon? Di ba? Masasabi mo, mali na nga yung ginawa sa akin, sinaktan na nga ang damdamin ko, tapos sabihin mo ngayon, God meant it for good. Di ba? Mukhang mahirap. Amen? Ito ang sagot namin. Kaya ikaw dapat, kung mayroon kang kay Satanas, pag tinutoksa ka, sabihin mo, you meant evil against me, but God meant it for good. Kasi meron tayong napupulutang aral dito sa mga imperfect situations natin, sa mga pinagdadaanan mo. Hindi naman nagkataon na nangyari lang yon. Amen? Kasi what looks like a distraction for us, maybe a divine positioning for us. Kasi pagkatapos ng nangyari nito, dahil nga noon, di ba, binenta siya. Anong nangyari kay Joseph? He became the second most powerful man in Egypt. Di ba? Gaya ng sinabi ko, gustong patayin, gusto sa ibenta na, ginawa siyang slave. But God meant it for good. Handa ka ni Lord at maaring masabi natin na, Lord, bakit nangyari? It doesn't make sense. Naranasan mo na ba yan, kapatid? Tahimik? Okay. Silence means yes. Naranasan na natin to. But if we look back, we see God's wisdom. At masasabi natin, grabe ka, Lord. We are still standing. Amen? Hindi mo ako pinabayaan, Lord. Nung pandemya, nung na-bankrupt ako, Lord, eto na nakatayo na ulit. Marami pa rin akong bashers, Lord. Woo! Nandiyan pa tayo? Kahit ang daming pagsubok, mga kapatid, church, I want you to trust that the God on your side knows what He is doing. He has a perfect wisdom in your situation. And we see our story sa pag tumanda ka na. Pag tumanda, isa na siguro ako rito, magpo-49 na ako.
Tandaan na talaga. Di ba? Pag nagtanda ka, meron ka nang maikwento doon sa mga bata. May mga bata ba rito? Mukhang wala akong nakita, puro isip bata lang. Hallelujah. Wag naman, nagmamature yan. Joke lang. Amen? Because if we look back, meron tayong titignan at masasabi natin, God is good. We see that our stories have a victory because God is with us. Your weakness does not disqualify you. Amen? Kasi minsan sabihin natin, hindi pa ako handang tumayo doon. Marami pa akong mga kasalanan. Yes, given. Walang perfect, kapatid. Ang hinahanap ni Lord sa iyo, yung puso mo na willing kang magpagamit at tumayo dito sa harap. Amen? Kasi iba naman yung sinasabuhay mo ang kasalanan. Iba yon. Pero pag nakukonvict ka na hindi mo na ginagawa yung kasalanan, galing yan sa Panginoon. Are we still there? Amen. Kung nandiyan ka pa sa online, pakitype dyan, I'm here. Amen. Because pag ganun ang nangyari, it made you depend more on God's strength and power and wisdom. And lastly, panghuli na, time check, 5 minutes before 12. And lastly, kahit na imperfect tayo, ang pagmamahal ng Diyos, ang Panginoon is, anong sabi ron? Is perfect. God's love is perfect for us. Sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 18. Ano, basahin natin? Perfect love cast out fear. There is no fear in love sa mga nagmamahal nito. Sa mga in love ababo. There is no fear in love. But perfect love casts out fear. How many of you know that God loves you? Yes, lahat tayo alam natin that God loves us. Kung sa waray pa, ito, magwawaray ako, pero hindi ko ito ginagawa, no? Maaram ka nga, higugma kahan, Ginoo. Oh, grabe, no? Ang slang ng aking waray, di ba? Grabe, waray-waray tayo, no? Maaram ka nga, higugma kahan, Ginoo. Alam mo na minamahal ka ng Panginoon. Do not fear about facing your tomorrow because you know that the God who holds your tomorrow loves you. Fear makes us, ano sabi dyan? Anxious. Wala yata dyan, no? Depressed, worry, but we don't have to figure things out. No, sa mga problema natin, ano na kaya? Magagamit pa ba kaya ako sa ministry? O ito na kaya ang huli ko? Nahihiya na ako magsimba. Kasi sa mga pinagsasabi ko sa mga member doon, nahihiya na ako. Wala na akong mukhang maihaharap sa mga tao doon. Pero ang sinasabi dito, we just have to trust God because His ways is perfect. Di kanya ipapahamak. Sino nakaalala kay Ruth and Naomi? No, in their imperfect situation, they experience love. They experience grief kasi namatayan sila. Bitterness, emptiness. Yung akala nila wala nang tatanggap sa kanila, wala nang aampun sila sa kanila, no? Kasi nga namatayan. Emptiness, walang-wala. Maaring tayo ganun din ang ating nararanasan ngayon na mga pain, na hurt, nakasakit ka, nasaktan ka. Iniwan ka. Sana walang iniwan dito. But let us not forget that the greatest lover of our soul still loves you. Hindi yung partner mo, hindi yung kasintahan mo, hindi yung asawa mo. Hindi yan. Our greatest lover is the Lord. And will never leave your sight. Kasi walang forever dito sa lupa. Pero kay Lord may? Amen. Kay Lord may forever. Kasi kung tao lang yan, pag nakita ang imperfection sa iyo, malamang iiwan ka na niyan. Kagaya nung nagtitrending ngayon sa isulan. Ewan ko ba kung updated itong mga to sa nagpakasal. Ngunit nung nag-gender reveal, Darna pala ang pinakasalan ng lalaki. Yun nga ang mali, ano?
Pero kay Lord, even if we are imperfect, tatanggapin niya tayo. Amen? Kasi sabi dito sa Isaiah, ano sabi sa Isaiah? Malapit na po tayong matatapos, konti na lamang. Ang sinasabi diyan, for even if the mountains walk away and the hills fall into pieces, my love won't walk away from you. My covenant commitment of peace won't fall apart, no? Grabe, kahit na yung bundok lalakad, yung mga burol, ayan, burol, yung mga chocolate hills doon sa Bohol, maaring magiging pulbos yun. Pero ang sabi rito, ang pagmamahal ng Panginoon, hindi yan aalis sa atin. My love from you won't walk away. No? What a guarantee that even if may bagyo man na dumating sa ating mga buhay, we have a perfect God who will not walk away from us. Nandiyan pa ba tayo? Amen. So balikan natin si Peter kanina. Gaya ng sinabi ko, si Peter, no? Mainitin ang ulo ni Peter. Dumating yata si Peter. Hindi yun si Peter. Ibang tao yun. Ang sabi rito, balikan natin si Peter. Sabi rito, si Peter, he was one of the disciples of Jesus. No? Sa mga hindi nakakikilala, he promised loyalty. Lord, kahit na anong mangyari. Ang sinabi ni Lord, Peter, do you love me? Ano ang sagot? Yes, Lord! Peter, do you love me? 3 times, sinabi ni Peter, I love you! He proved loyalty to the Lord. But then again, he caught himself lying. Not once, not twice, but 3 times he lied. Hindi ako kasama ng mga yan. Hindi ako nagsisimba doon. Sila lang yon. Napadaan lang ako doon. Nakikain lang ako. I was still there. Minsan, parang Peter tayo. Yes, Lord, sisimba ako. Gagawin ko ang kayong mga tungkulin. Pero pag tinanong ka ni Pastor, you're caught lying 3 times. Okay lang yun. Tao naman tayo. Huwag kayong magtampo kay Pastor. Itong sinasabi ni Lord eh. Amen? Because, sabi dito, because that he was full of guilt and fear because of denying Jesus, na magkasama na nga sila. Araw-araw, kain, tulog. Pagbabanyo siguro, nandun din si Jesus, kasama niya, di ba? Kasi disciple to eh. Nagkakamali pa nga, tayo pa kaya, every Friday lang tayo nagtitipon-tipon dito sa iglesia? Nandiyan pa ba tayo? But Jesus, because of His perfect love, restored Peter. He did not replace Peter. Nasabi ko, papalitan ko yun ng magbe-base dito. Merong mas magaling ako nakita doon sa palengke. Tag 5 piso. But He did not. He did not. No? Kasi that is because of God's love. Does not give up on us. No? When we mess up, God's love is still perfect. It won't walk away. Woo! Hallelujah. And here's the truth we want to have. That Christ-like life. No? Gusto natin magkaroon, mamuhay, lumakad ng Christ-like life to be holy and righteous. But eventually, we fall from time to time. Bumabagsak tayo. Amen. But here are yung sinasabi sa atin ni Lord kay Peter, we are reassured that even though we have sinned, the grace of God is abundant because of His mercy that is new every morning. Mukhang wala na akong kasama. Palakpakan natin si Lord. Amen. So eto na, patapos na talaga tayo. So even if we are imperfect sa ating mga buhay, because we are imperfect people nga, no, marami man tayong failures or mistakes sa buhay,
Huwag tayong magpapadala sa kaaway. Don't give up. Hayaan mo yung mga bashers mo, kapatid. Kasi God still calls you. He doesn't call you by your sin. He calls you by your name. God knows and sees you. He loved. You are loved. You are forgiven. You are called holy and righteous in His sight. Kaya tuloy-tuloy lang sa ating pananampalataya. Amen. And we will end here with the verse of Psalms 27, verse 14. Anong sinasabi sa atin dito? Basahin nating lahat. Wait for and confidently expect the Lord. Be strong. Let your heart take courage. Yes! Wait for and confidently expect the Lord. Binalik niya ulit, no? Yung una niyang sinabi na wait for and confidently expect the Lord. Because yes, maybe we are imperfect people, but we have a perfect God who have a perfect, ano yung una? Wisdom. Pangalawa, wherein we can trust. At ang pangalatlo, who perfectly love us in spite of our shortcomings. So, ang command sa atin, be strong. Ano sabi dyan? And take courage. So, why don't we all stand? Tumayo tayo. Kasi ito yung pinakamagandang part, yung magko-close na tayo. So sabi mong, hal, salamat, natapos din si pastor. Akala namin hindi na matatapos. Praise God, hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen, amen, hallelujah. Lord, we thank you, we bless you, Father God, for your goodness to us, Lord. Even though, Lord God, we are an imperfect people, but we know that, Lord, you are a perfect God who cares for your children. Marami man kaming pagkakasala, Panginoon. Marami man kaming pagkukulang. But we know that, Lord God, you are always there on our side. Your love won't walk away from us. Hallelujah. Kaya maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong paalaala sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Nawa, Panginoon Diyos, it will give encouragement sa aming mga kasama rito na we are imperfect people, but we have an imperfect God na maari naming sandalan sa mga panahong nagkakamali kami sa aming mga desisyon sa buhay. We thank you, Lord God, sa mga paalala na yun, marami palang mga imperfect people ang iyong ginamit sa Bibles na naghayag ng iyong salita. Kaya maraming salamat, Panginoon Diyos, sa paalala. And we hope and pray, Father God, na Lord, sa aming mga pagkakamali na ito, nawa, Panginoon Diyos, ay hindi na namin, Lord God, babalikan yung mga nakaraan. And we move forward hoping that, Lord, mabibigyan namin ng kaluwalhatian at parangal ang iyong pangalan dito sa lupa bilang tagasunod ni Kristo. Kasi wala kaming ibang tinataas dito, Lord, kundi ang pangalan ni Jesus, who is our Savior, our Lord, and our Master. Hallelujah. Kaya, Lord God, tulungan mo kami, Panginoong Diyos, aming Diyos Ama, na lakaran namin, Lord God, ang turo ni Jesus nung nandito pa siya sa lupa, na, Lord God, rerema, Panginoon, ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hindi lamang ngayon, ngunit araw-araw namin, Lord God, isabuhay ito. Maaari mang sa Facebook namin, Lord God, na mga post. Maaari sa trabaho man namin, Lord God, na maging blessing kami, Lord, sa aming mga kasama, na makikita nila na, yes, anak to ng Diyos, kasi nakikita sa kanyang buhay ang pagbabago. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong habag, sa iyong grasya, na ginamit ako, Lord, upang maihayag ang iyong salita ngayong umaga. At sa mga nakatanggap ng salita, Lord, selyuhan mo ito, Father God, na, Lord, hindi ito manakaw ng kaaway sa aming mga puso. At, Lord God, we hope and pray na magkakaroon, Father God, ng bunga ang
ang salita na ito, Lord, na itinanim sa aming puso, na Lord God, nawa ay it will bless more people, na Lord God, maaakay rin sila sa iyong kaharian. Kaya Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon Diyos, na pa-overtime kami, Lord, but I know this is your will, Father God, sa bawat isa sa amin. To you alone, Lord, be the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name we pray. And all the saints will say, Amen. Amen.